Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumpirmadong Pilipino ang 3 sa halos 50 patay sa pagkasunog ng kanilang dorm sa Kuwait. 2 iba pang Pinoy ang kritikal naman sa ICU habang ligtas na ang 6 pa nating kababayan. Iniutos na ng Pangulo ang pagtulong sa mga naulila ng mga biktima at ang agad na pag-uwi sa labi ng mga nasawi. Nakatutok si JP Soriano. Madaling araw kahapon nang lamunin ng apoy ang residential building na ito sa Mangaf, isang coastal city sa Kuwait. Binalot ng makapal at maitim na usok ang gusali hanggang sa huling palapag nito. Hindi malinaw ang pagkakakinanlan pero makikita rin ang ilang individual na nasa balkonahe at bintana ng naturang gusali. Ayon sa Department of Migrant Workers, mga foreign workers ang nakatira sa gusali. Nasa 49 ang nasawi at marami ang nasugatan at naospital. Sa ulat na nakarating sa Department of Migrant Workers, 11 Pilipino ang nakatira sa gusali na dormitoryo ng isang construction company. Kabilang sa kanila ang mga engineer, iron worker, fitter, surveyor at iba pang skilled worker. 3 sa kanila ang kumpirmadong nasawi sa sunog. Unfortunate news is that the three were identified as fatalities in hospital in Kuwait. What we do know is that because the fire happened in the wee hours of the morning, the victims suffered from severe smoke inhalation. So they don't have burns in their bodies, but other they inhaled smoke, tremendous amounts of smoke. Naipaalam na raw ng Migrant Workers Secretary kay Pangulong Bongbong Marcos ang sinapit ng 3 at iba pang sugatang Pinoy. Iniutosan niya ng Pangulo na gawin ang lahat para matulungan ang kanilang mga naulila at maiuwi agad ang labi ng mga nasawing Pilipino na nasa hospital morgue. Inaasikaso na yan ng DMW. Tinututukan din ngayon ng DMW at ating embahada sa Kuwait ang lagay ng 2 Pinoy sa ICU. Nasa ICU pa rin, still critical condition, so patuloy natin silang pagdasal. At ganoon din, smoke inhalation ng kanilang dinanas. All accounted naman at ligtas ang 6 na iba pang Pinoy na nakatira sa gusali. Patuloy ang investigasyon sa insidente pero sinisisi na ng Deputy Prime Minister ng Kuwait ang mga real estate owner dahil sa umano'y mga paglabag. Tinututukan ang investigasyon ng ating gobyerno. There could be a legal aspect to this case, to this matter. So we have given instructions to our lawyers to cooperate and coordinate with the Kuwaiti authorities. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kumpirmadong lehitimong Chinese Army uniforms ang mga nasamsam sa Pogo compound sa Porac, Pampanga, pero mga luma na. Marami ring dating legal na Pogo ang naging scam farm nang matanggalan ng lisensya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi pa nangangalahati ang Presidential Anti-Crime Commission sa paggalugad sa mga gusali sa 10 hektaryang Pogo compound sa Porac, Pampanga. Pero libu-libong computer nang nababawi at patuloy pang dumarami ang mga nababawing ebidensya. Kabilang sa mga pinakaagaw atensyon sa mga yan, ang mga iba't ibang umano'y Chinese military uniform. Sa pakipag-ugnayan ng PAOK sa intelligence community, lumalabas na lehitimong uniforme mga ito ng Chinese Liberation Army, pero luma na. Sa ngayon, wala pa naman daw malinaw na ebidensya ng pang-ESPN na gaganap sa mga Pogo hub na ito. Pwedeng may isang veteran na veteranong pulis o veteranong sundalo na nagtatrabaho dyan o may-ari dyan. That's one. Yung isa ay yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies na embedded dito sa ating mga illegal na mga online gaming farms na ito. Bear in mind, these are scam farms. These are what I dub as conduits of money laundering, no? So, medyo malaking problema po ito para sa bayan natin kung mapatotohanan natin na meron nga nakapasok na mga espiya sa mga scam farms na ito.
Nasa temporary detention facility sa Pasay ang mahigit 100 nahuling POGO workers. Maraming nasampahan ng reklamong paglabag sa mga panuntunan ng immigration. Pero hindi sa kanila nagtatapos ang pananagutan dahil sasampahan ng kaso ang mga mapapatunayang sangkot mula sa mga manager, mga nantotorture at hanggang sa beneficial owner. Sa pagtaya ng PAOK, marami sa mahigit 4 kinansilang internet gaming license sa mga POGO, naging mga scam farm na. Sa huling bilang nila, base sa listahan binigay ng PAGCOR na biniwian ng lisensya, 58 ang aktibong scam farm, pero mas malamang na mas marami pang bilang na ito. Pinakamarami sa Metro Manila, Central at Southern Luzon. The number of scam farms that are operating out there could be anywhere between as low as 58 to as high as 402. Siguro the median number would be 300. Now, nasaan po sila? Nagkalat po sila, but they're all over the country. Pero sagot nga ba sa problema ang pagbabawal ng tuluyan sa mga POGO? Nauna nang sinabi ng PAGCOR na tutol sila sa total ban dahil lalong mawawala ng kontrol ang gobyerno sa mga ito na hindi naman titigil at bagkus ay magiging patagulang ang operasyon. Ang PAOK sinabi ring hindi basta-basta total ban ang solusyon. Pag i-ban natin, papaano natin sila mapapasara na hindi sila mag-ooperate lang under the radar? Kasi mas magiging problema po sa atin yon kapag we totally ban them pero wala tayong mekanismo kung papaano natin sila madideport, paano natin makukuha yung mga equipments nila, paano natin mapo-forfeit yung mga criminal proceeds nila. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Iniutos ng Korte sa Timor-Leste na ma-house arrest si dating Congressman Arnie Teves habang dinidinig ang kanyang extradition case. Nakatutok si Salima Refran. Naka-Amerikana at hindi na naka-detention uniform si dating kongresista Arnie Teves nang humarap sa korte kanina sa Timor-Leste. Wala na kasi siya sa police detention matapos payagan kahapon ng korte sa Timor-Leste na ma-house arrest habang dinidinig ang extradition case laban sa kanya. Ayon sa mga translated na dokumentong ibinigay ng Timorese news website na Hatutan, sinabi ng Court of Appeals ng Timor-Leste na umuupa si Teves sa isang inuupahang bahay kasama ang asawa at mga anak at kumikita ng dolyar na katumbas ng hanggang halos 900,000 pesos kada buwan bilang partner sa construction. Pero ipinunto ng utos ng korte na may economic capacity si Teves na umalis ng Timor-Leste. Gayunman, mauobliga naman daw ito ng kanilang batas na manatili sa bahay. Kaya iniutos ng korte ang house arrest habang dinidinig ang hinaharap na extradition case. Kung tingin nila, hindi naman dangerous yung tao at wala namang krimen na ginawa rito sa Timor-Leste, hindi ilagay sa isang lugar na totally deprived of liberty. Pero bantay sarado pa rin ng mga otoridad kahit nasa sariling tinutuluyan ito. Wala pa rin siyang kalayaan, pagdidiin ni Justice Undersecretary Raul Vasquez. Ayon pa sa hiwalay na pahayag ng Justice Department, 24 oras ang seguridad kay Teves at mga miyembro ng pamilya lang ang maaaring bumisita sa kanya. Dagdag nito, mananatiling nakabantay ang pamahalaan para tiyaking wasto at dapat ang lahat ng proseso. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Pag-amyenda sa rice tarification law ang kabilang sa pinag-usapan sa unang pulong ng House Speaker at bagong Senate President. Paigtingin pa ang kooperasyon sa pagpasa ng mga panukala, pero hindi na pag-usapan ang charter change. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa isang lugar sa Malacanang, ginanap ang unang pulong ng liderato ng Kamara at ng bagong liderato ng Senado kanina. Naroon sina House Speaker Martin Romualdez, bagong Senate President Chis Escudero, at majority leaders na sina Senador Francis Tolentino at Representative Manuel Jose Dalipe. Ayon kay Romualdez, nagkasundo sila ni Escudero na paigtingin ang kanilang ugnayan at kooperasyon sa pagpapasa ng mga panukalang isinusulong ng Administrasyong Marcos. It gives us the opportunity to align our priorities, being able to talk closely on what of the legislative measures we should prioritize and pass right away. So this is an opportunity to us, for both houses to deepen our working relationship with one another. So it's a good thing for us.
Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, nagkasundo silang tingnan ang proseso ng pagpapasa ng mga panukalang batas. Pangunahing tinalakay kanina ang pumasa na sa Kamara na amendment sa rice tarification law. Nasabi ng mga kongresista ay magpapababa sa presyo ng bigas at patuloy na tutulong sa mga magsasaka. Ayon sa Speaker, bukas ang Senado na aprubahan ito ang 20 prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, aprobado na lahat ng Kamara. Sa Senado, pending pa ang 10, kasama ang para sa National Citizen Service Training Program, Military and Uniformed Personnel Pension Reform, pagbuo sa Department of Water Resources and Services, at pag-amyenda sa Universal Healthcare Act. Sabi naman ni Senate President Chis Escudero, hindi nila napag-usapan ang charter change na isinusulong ng Kamara. Ang sabi ko sa kanila is, sa tagal ko sa Kongreso, bihira naman yung nabibito dapat na bill. Kasi ba't namin ipapasa kung alam naman namin para hindi sayang yung pagod? Magugunit ang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na pabor siya sa economic charter change. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Lalo pang umabante ang proyektong magpapaikli ng biyaheng Laguna hanggang Pampanga sa 2 oras na lang. Isa pa kasing bahagi ng North-South Commuter Railway System ang sinimulan kanina. Ang target schedule ng first trip sa pagtutok ni Joseph Moro. Ito na ang hudyat ng tuloy-tuloy na paggawa sa 147-kilometer North-South Commuter Railway System o NSCR. Ang groundbreaking sa Banlic Depot sa Calamba, Laguna, isa sa 3 depot kung saan magpapark at kukumpunihin ang abot 60 tren ng NSCR. Pero iniisip rin ng DOTR kung pwede magdagdag ng mga locally made na tren tulad nito na gawa ng DOST. 60 to 70% cheaper. No? Malaking savings. Tatakbo ang tren sa 35 istasyon mula Calamba, Laguna hanggang sa Clark, Pampanga. Kung operational na ang NSCR, 2 oras lamang ang biyahe sa rutang yan. Mas maikli sa kasalukuyang 4 na oras. Kabilang sa dadaanan ng Santa Rosa, Laguna na binisita rin ng Transportation Secretary. 2023 nang tanggalin ang mga dating riles ng Philippine National Railways o PNR dito para palitan ng NSCR. Dito sa Santa Rosa sa Laguna, ginagawa ang ilang bahagi ng NSCR tulad ng mga kolum para sa mga elevated na mga riles para sa stasyon mula sa Calamba hanggang sa Alabang. Ayon sa DOTR, pinakamaaga na mapapakinabangan ang NSCR sa taong 2027. Biyaheng Valenzuela hanggang Clark muna ang target ng NSCR sa taong yan. Pag operational na, inaasahang makakabawas sa traffic ang NSCR. Gayon din ang LRT Line 1 extension na target gawing operational hanggang Parañaque ngayong 2024. Ang MRT-7 na target gawing operational mula North Avenue hanggang Lagro sa 2025. At ang Metro Manila Subway na inaasahang may partial operations sa taong 2029. Dadagdag sila sa kasalukuyang MRT, LRT Lines 1 at 2 at PNR Bicol. Tamang-tama dahil posibleng mas mataas na ang nawawala sa ekonomiya dahil sa traffic ngayon kumpara sa 3.2 bilyong piso noong 2017 batay sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA. It could reach up to 5 billion. Pag hindi natin na-solve itong problem natin sa traffic, the cost to us will be around 5 billion a day. No? 5 billion a day by siguro in another 5 years. No? Tinatayang 2.2 milyong pasahero ang makikinabang pag natapos ang lahat ng proyekto. Bibilis din ang biyahe ng mga produkto na magpapababa ng presyo. Be able to also implement yung ating Luzon Corridor, yung ating freight rail, no? That will really contribute to the development of the freight rail system, no? Which will benefit the economy. It will result to lower cost of logistics. Pag-aaralan naman muli ang Mindanao Railway Project mula Tagum, Davao del Norte hanggang Dico City, Davao del Sur. Kailangan pa itong hanapan ng pondo matapos hindi gumalaw ang inuutang sanang pondo sa China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming insidente ng microplastic ingestion o pagpasok sa katawan ng microplastics. Paano ba itong nangyayari? At ano-ano ang mga epekto nito? Nakatutok si Mariz Umali.
nga ng kasabihan, ang basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Pero sa tindi ng polusyon ngayon, ang basurang itinapon mo, kakainin mo? Sa pag-aaral kasi na ginawa ng mga researcher ng Cornell University sa Amerika, lumalabas na kabilang ang Pilipinas, Malaysia at Indonesia sa 3 bansa sa buong mundo na may pinakamataas na insidente ng microplastic ingestion o yung pumapasok na microplastic sa katawan ng tao. Ang microplastic ay mga plastic particles na mas maliit kesa sa 5 mm gaya ng mga fiber, fragment o granule na nalilikha pag nadurog ang mga plastic. Kung saan karamihan sa mga pumapasok na plastic particle ay galing daw sa aquatic sources gaya ng isda at lamang dagat. 109 na bansa kasama sa pag-aaral kung saan napag-alamang ang Indonesia na siyang top consumer ng microplastic ay nakakakain ng aabot sa 15 gramo ng microplastic kada buwan. Dito raw sa Pilipinas, wala pang pag-aaral na sumusukat sa human consumption ng microplastic pero hindi raw nangangahulugang dapat itong ipagsawalang bahala. Nangolekta kami ng 300 na talaba sa iba't ibang palengke sa buong Pilipinas, sa buong Luzon at saka Visayas, at nakita namin na 100% o lahat ng talaba na aming tiningnan ay positibo sa microplastics. Yung mga gantong klase ng ebidensya, nagsasabi na sa atin na kailangan siguro na nating mag-worry. Base sa tansya ng World Bank, ang Pilipinas ay kumukonsumo ng aabot sa 163 milyon na piraso ng sachet kada araw. At nakakadagdag daw ito sa aabot sa 2.3 milyong tonelada ng plastic waste na napoproduce ng bansa kada taon. At alam niyo po ba na 28% lamang ng mga plastic resin na ito ang nare-recycle, habang ang lahat ng iba ay tinatapon na lang? Kung mas mataas yung populasyon mo na gumagamit ng plastic, may assumption na makakain mo din yung mga shavings mula doon. Pero paano nga ba pumapasok sa katawan ng tao ang microplastic? Meron tayong tinatawag na indirect ingestion. Bakit siya indirect ingestion? Kasi hindi natin kinakain yung mismong microplastics. Bagamat kinakain natin yung mga kumakain dun sa microplastics. Pwede rin daw siyang malanghap sa hangin. Ang pagkain o paglanghap ng microplastics may hindi magandang epekto sa kalusugan. Pwede mag-cause ng infection dahil nagkakaroon ng sugat yung mga cells o nagkakaroon ng sugat yung mga organs. May nakita silang mga posibleng effect sa ating intestinal lining dun sa mismong loob ng ating bituka dahil pag ang plastic ay pumunta doon, nagkakaroon ng tinatawag na inflammation. Ibig sabihin ba, mamamaga yung bituka. Paalala ng mga eksperto, bawasan ang paggamit ng plastic o magkaroon ng green thinking. Kailangan din daw ng batas na maglalaan ng pondo para sa mas malalimang pag-aaral nito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Usap-usapan ang naging interaksyon ni First Lady Liza Araneta Marcos at Senate President Cheese Escudero sa Vandenor kagabi. Matapos kasing kamayan ni Escudero ang Pangulo, biglang kinuha ng First Lady ang hawak niyang champagne glass at ininuman. Muli rin itong ibinalik ng First Lady sa Senador at kinuha ang panibagong baso na inalok sa kanya. Sa isang pahayag, hindi naman ito minasama ni Escudero. Anya, itinuturing niyang pagiging maginoo ang pag-antabay sa isang babae, unang ginang man o hindi. Maaari raw sabihin ng iba na makaluma yan, pero para sa kanya, hindi kailanman magiging hindi uso ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng First Lady. Good news sa mga buntis at sa may anak na 2 taong gulang pababa. Aprobado na ng Pangulo ang dagdag ayuda kung kayo ay benepisyaryo ng 4Ps. Nakatutok si Dano Tingkungko. Madadagdagan ang natatanggap na health grant ng mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na buntis at yung mga may anak na hanggang 2 taong gulang. Inaprubahan na kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang naunang rekomendasyon ng DSWD na dagdag 400 pesos sa kasalukuyang 750 pesos na health grant. Ayon sa National Program Manager ng 4Ps, layon nitong makatulong para matiyak na mapahalagahan ang nutrisyon ng mga sanggol at batang hanggang 2 taong gulang. Kailangan linawin mga buntis at saka may 0 to 2 years old. Ang magiging beneficiaries nito ay talagang yung existing beneficiaries ng 4Ps. Kung sila po ay naka-enroll ngayon o naka-register sa 4Ps as beneficiaries, sila po ang target nating beneficiaries. Sa proposal po, ang dagdag po doon sa first 1,000 days ay 400 pesos. So this is on top, kumbaga, this is on top on the current, di ba? Health
grants. Kasi ngayon, di ba, may health grants sila na 750 pesos. Ito lang po is a reinforcement kung paano mas lubos na pahahalagahan, di ba, ang nutrisyon ng zero. Sabi ng DSWD, kung hindi ka miyembro ng 4Ps, pasok pa rin naman ang mga kasalukuyang programa ng Department of Health para sa mga buntis at bagong panganak. Pwede ring mag-apply sa 4Ps pero kailangan pa itong dumaan sa verification at pagsusuri. Ang priority ngayon dito sa grants, yung mga existing, sabihin, yung current na mga beneficiaries ng 4Ps. Yung hindi pa po, unless, di ba, ma-identify sila as mahirap, di ba, ng listahanan or CBMS at mag-enroll sa 4Ps, saka lang sila makakasama. Pero kung hindi pa po sila registered or enrolled sa 4Ps, hindi po sila makakasama. Sa tanong kung hindi kaya masyadong maliit ang health grant na ito, tugon ng DSWD, nakadisenyo ang grants ng 4Ps bilang pandugtong sa pamilya at hindi nito intensyong punan lahat ng pangangailangan. 4Ps is not a dole-out program. Mayroon kaming bagong mukha na gustong ipaabot sa ating madla, lalo na sa mga beneficiaries. Tinuturuan namin ang mga 4Ps beneficiaries ngayon ng financial literacy. Tuturuan natin silang maghanap ng pagkakakitaan. Ito ang una sa listahan ng mga panukalang aumento sa 4Ps grants na inilatag ng DSWD sa Pangulo. Kasama rin dito ang panukalang aumento sa educational grants. Pinag-aaralan pa ito ng DBM sa ngayon. Ngayong Setyembre naman, nakatakdang bisitahin ang may 800,000 household na 4Ps beneficiaries na pinakaposibleng gumraduate sa programa ngayong taon. Layo ng DSWD na magpag-graduate ng 1.2 million household sa programa bago matapos ang taon. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, muling umiihip ang Southwest Monsoon o hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, una muna nitong maapektuhan ang ilang bahagi ng Mindanao. Sa ngayon, yung cloud cluster yung kumpol ng mga ulap kahapon ay bahagi ng mga kaulapang dala ng habagat. Patuloy ring makaka-apekto sa iba pang bahagi ng bansa yung easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa malaking bahagi ng Luzon lalo mula tanghali at hapon. May matitinding buhos ng ulan sa maraming lugar gaya ng Mindoro Provinces, Palawan at Calabarzon, kaya doble ingat ang mga residente. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon. Halos buong araw namang uulanin ang Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at Western Visayas. Magiging malawakan na ang pag-uulan sa Visayas at Mindanao pagsapit ng hapon. Maging alerto dahil posible ang mga pagbaha o landslide kung magtutuloy-tuloy ang malakas na ulan. Bagya namang mababawasan ang ulan paglalim ng gabi. Mag-monitor din ang updates sa mga taga-Metro Manila dahil may chance rin ng ulan sa hapon dahil sa localized thunderstorms. Inaapila ni MNLF founder Nur Mizwari ang hatol sa kanyang guilty ng Sandigan Bayan para sa kasong graft. Ayon sa abogado ni Mizwari, wala umanong basihan ang umano'y paglabag ni Mizwari sa anti-graft law. Anya, hindi maituturing na paglabag ang sinasabing kawalan ng public bidding at wala rin umanong ebidensyang nagkaroon ng ghost deliveries. May 24 nang hatulang guilty ng Sandigan Bayan 3rd Division si Mizwari at 5 iba pa para sa kasong graft. Iklian dapat ang homily. Yan ang paalala ni Pope Francis sa mga pari. Ayon sa Santo Papa, hindi na dapat humigit sa 8 minuto ang sermon para hindi makatulog ang mga nagsisimba. Nawawala na anya ang atensyon ng tao kapag mahaba ang homily. Posible na ang huling ng Santo Papa ay ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Kaya raw ng mga pari ang mas maikling homily lalo kung aalisin ang mahabang naratibo na madalas nang naririnig sa mga misa. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magtatatag sa Negros Island Region. Sakop ng bagong reyon ang mga probinsya ng Negros Occidental at Oriental. Kasama ang Bacolod City, pati na ang lalawigan ng Siquijor. Ayon sa Pangulo, praktikal lamang na isang batas ang panukala na magpapabilis anya sa pag-unlad ng kultura at ekonomiya sa mga sakop na lugar. 2015 na maglabas ng executive order si dating Pangulong Noynoy Aquino para buuin ang rehiyon pero binuwag ito sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Dumepensa ang Department of Public Works and Highways sa mga puna ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay sa mga delay at dagdag gastos sa ipinapagawang bagong gusali ng Senado. Nakatutok si Ian Cruz. Sa kanyang pagrepaso sa lumobong budget para sa bagong tanggapan ng Senado, isa sa tanong ni Senador Alan Peter Cayetano, bakit daw pinayagan ng Department of Public Works and Highways ang mga pagbabago sa orihinal na disenyo ng gusali habang ito ay tinatayo na, kaya gumastos ng dagdag na 833 million pesos. Sagot ng DPWH na project manager sa construction ng new Senate building. Meron nga daw 5 variation order kung tawagin at ang halaga daw ng mga ito ay nasa 549 million pesos. Lahat daw ito aprobado ni dating Senador Ping Lacson o ni Senador Nancy Binay bilang mga nagsilbing chairman ng Senate Committee on Accounts. May mga pagbabago po yon sa kanilang mga design. Like for example po sa isang palapag, dati po ang nakalagay ay tatlong room lang. Ginagawa po ngayon naging 6 na po siya. Dahil po sa pagka-revise na yon at pagkadagdag ng mga rooms na yon, kailangan po nating baguhin ang design para po para sa integrity ng buong building. Kailangan din po doon ang mga additional na mga air condition. So nagkaroon po yun ng mga dagdag na ducting sa ceiling. So yun po, pagdagdag na cost po yun ng project. Inihinga namin ng pahayag sina Lacson at Binay. Dagdag na po na ni Cayetano, may mga materialis daw na binili na kahit hindi pa kailangan at may mga kailangan ng hindi pa nabibili kaya nagkakaroon ng delay. Yan po ang hindi ko po masasagot kasi andun lang po kami sa kung ano po ang dineliver na materyales, yun lang po ang gagamitin ng contractor. For now po, wala po akong alam sa ganyang issue. Isa po na namang inuupuan daw ng DPWH sa mga papeles kaya nagkakadelay. Ipinaliwanag nito ang proseso. Halimbawa sa mga variation orders daw, daraan ito sa kanilang field office, ipapaaproba sa Senate Coordination Team at saka susuriin ng Bureau of Design at kalaunan ng Bureau of Construction ng Kagawaran. 18 volumes ng ganito kakapal, papaano po i-review ng DPWH kaagad ang ganito kadaming dokumento. Ang DPWH po, kailangan po talaga i-review thoroughly, most especially sa ganyang kalaking proyekto po. Ang Senate building po, hindi po siya basta-basta proyekto, kundi isa po siyang malaking proyekto. Inirekomenda ni Cayetano kay Senate President Cheese Escudero na magsagawa ng investigasyon para malaman ang mga problema at ang mga ito ay maitama. Mahalaga daw ito sa desisyon kung ipapatuloy pa sa DPWH at sa kontraktor na Hillmarks Construction Corporation ang nalalabing bahagi ng 23 billion peso project. Kung ano po ang mga makikita nilang poor workmanship ng contractor, yan po ay kanila pong ikukorek yan and with the approval ng DPWH. Hindi po nag-a-accept ang DPWH ng poor workmanship ng mga contractor. Kailangan po naaayon siya sa plans and specifications na approve po ng DPWH. Inihinga namin ang reaksyon ng Hillmarks. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Tugon naman ni Senadora Nancy Binay, sobra-sobra raw ang sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano na 833 million pesos na variation sa kontrata ng new Senate building. Dapat daw hindi lumagpas sa 10% ang variation order. Tanong niya saan daw nakuha ni Cayetano ang mga numerong inilalabas nito. Sana raw makapag-usap sila kahit pa sa harap ng media para magkalinawan. Self-love ang isa sa priorities ngayon ni Widows War lead star Bea Alonzo na nasaktan niya sa false narratives tungkol sa kanyang buhay. May nilinaw rin si Bea tungkol sa kanyang recent breakup. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Sporting a new look si Bea Alonzo in her short hair sa kanyang muling pag-upo sa GMA Integrated News interviews. Part daw ito ng pagganap niya as Sam Castillo sa Widow's War na mapapanood na simula July 1. Itong show na to, what I love about it, lahat kami gray characters. So lahat kami manipulative. So ang sarap ng character ng
parang minamanipulate mo yung mangyayari. So, dito talaga, hindi mo alam kung sino yung pamatay. We always manipulate the truth. Ang new look ni Bea, part din ng new Bea na gusto niyang ma-achieve. Isa raw sa priorities ng Widow's War star, ang love for self. Isa sa mga paraan ng pag-distress niya, ang pagbisita sa kanilang farm sa Zambales. Mas marami din siyang oras ngayon to be with her friends while playing paddle. Yung newer version mo, anong nakikita mo? Definitely maraming learnings. I think I'm more adaptable to change. Sometimes you just have to let things flow. Like, there are things that aren't meant for you, but there are things that are not permanent. But then you just have to flow with it. Sinasabi nga nila, you cannot give what you do not have. So if you don't love yourself, how can you love somebody else? Naging malalim ang naging usapan namin tungkol sa matters of the heart. Naglabas ng saloobin ng Kapuso actress kung paano siya nasasaktan sa mga maling kwentong naglalabasan tungkol sa kanyang buhay. Nais na raw tuldukan ni Bea ang ilang fake news na naglabasan tungkol sa kanya. Doon ako pinakasiguro naapektuhan kasi marami nagsispread ng false narrative about my life. And when you're going through something really difficult in your life and you have other people narrating it for you in a different way, very different from the way you see it and very different from the truth, sobrang sakit niya. Kasi, yes, it affects you because it's one thing to go through something silently, like a very, very huge heartbreak. But it's another thing to be going through it in front of the public nang iba yung narrative. And people forget na ikaw yung nakipag-break eh. Ikaw yung unang naapektuhan eh. Actually, that's false. That's false. Hindi ako nakipag-break. So, what I mean is, ikaw yung nawalan ng relasyon. Oo. Since you mentioned that, I will ask that. So, hindi ikaw ang nakipag-break? Oo, pero wag na natin pag-usapan yun. Let's leave it in the past and it's amicable, okay naman kami. I think it would be disrespectful to the relationship and to the other person to talk about it. It's a very sensitive topic and gusto kong bigyan ng respeto at gusto kong iwan sa magandang paraan what we had. I respect that. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Adam, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. Yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.